Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsaya.
Amoy nakaka-joyful! Kia ora, my name is Tyron Victa and I'm an operating theater nurse here in Christchurch, New Zealand. The main thing that really moves me day by day is to be able to impact lives. Of course, it's the hand of the Lord. He uses MX3 to be able to do those things. I attribute it to, of course, the antioxidant factors of MX3. And of course, healthy diet and just keeping fit. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa News happenings and trending. Match up with entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
Uhan sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang umulang hapon. Naku, ang ganda pa naman kanina paglabas ko. Medyo maliwanag na. Tapos parang may konting sinag ng araw. Pero ngayon mukhang uulan na naman. Biglang nakita ko sa kabilang banda ng papawirin. Madilim. Mga kaibigan, today is Monday. Happy Monday afternoon kahit na medyo umuulan-ulan. Ano po? At binabaha-baha tayo. Ito na talaga yung panahon ng tag-ulan eh. But anyway, mga kaibigan, muli samahan nyo pa rin po yung lingkod. May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy po tayo maghahatid na mga update sa ating paligid, no? Tayo po yung mag-public service. Lalong-lalo na po doon sa mga, ang lugar po ay patuloy na nakararanas ng pag-ulan at mayroong mga baha-baha. Dahil sabi nga po ng Pag-asa, iiral, patuloy na umiiral po ang habagat. No? Ang southwest monsoon. Remember, ito yung panahon nito sa atin eh. No? Lalo na po sa bahagi po ng Luzon, kanlurang bahagi ng Visayas at posible pong magpaulan hanggang sa Miyerkules o Huwebes. Nung una, kala ko Martes lang eh, hanggang bukas lang. Kaya po ingat-ingat po tayo at nandyan pa rin po yung panganib po ng pagbaha, no? Lalong-lalo na po dun sa mga talagang apektadong lugar at yung landslides dun po sa mga ang lupa po lumalambot naman talaga, lalo na sa bulabunduking bahagi. Oo, alamin natin sapagkat hindi naman daw direktang tatama sa bansa ang bagyong nasa labas po ng PAR, Philippine Area of Responsibility. Alamin natin ang magiging kalagayan ng panahon natin sa mga sandaling ito. Meron pa bang nakataas na rainfall warning o advisory? Nasa linya na natin mula po sa DOST Pag-asa si Ma'am Glyza Escolyar. Ma'am Glyza, magandang maulang hapon pa rin. Magandang maulang hapon po sa inyo, Ma'am May, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood ng DZRH. As of 2 p.m. po, may heavy rainfall warning pa rin po sa mga piling lugar dito po sa Luzon. Specifically, naka-orange warning pa rin po ang Bulacan, Bataan, northern portion ng Metro Manila, Rizal, Zambales, Pampanga, and yellow naman po sa rest of Metro Manila, Rizal, Tarlac, Pampanga, Cavite, Nueva Ecija, Quezon, Batangas at Zambales. Mahina hanggang katamtamang ulan naman po na may paminsan-minsang malakas na ulan dito po sa portions ng Rizal, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna, Quezon, Cavite at Batangas. At inaasahan nga na patuloy na uulanin po dahil sa habagat ang Benguet, Zambales, Bataan, Metro Manila, Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental, Mindoro at Occidental Mindoro sa susunod na 24 oras. Sa Western Visayas naman, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Calabarzon, nalalabing bahagi ng Mimaropa, Camarines Norte at Camarines Sur, maulap ang kalangitan, may kalat-kalat na ulan at pagkidlat pagkulog dahil pa rin po sa habagat. Ang nalalabing bahagi ng ating bansa ay magiging bahagyang maulap lamang po ang kalangitan at ang mga pulupulong ulan sa hapon o gabi ang pwedeng maranasan. With regards to the outlook po, inaasahan po natin na dahan-dahan pong hihina po yung mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at pagdating po ng Miyerkules, tanging Zambales, Bataan at Occidental Mindoro na lamang po ang inaasahan nating
magkakaroon po ng mga significant na mga pag-ulan. Other areas po, lalo na sa western section po ng Luzon and Visayas, ay mas konti na po ang inaasahang pag-ulan. Although generally makulimlim pa naman po, pero isolated na lamang po ang inaasahang ulan sa ilang pang bahagi ng ating bansa. Magtutuloy-tuloy po yan maging sa araw ng Webes po at kung sakali man pong may mabuong sama ng panahon by late this week, ay pwede po ulit lumakas po yung mga pag-ulan by weekends or early next week. Nako, so hindi pa tayo improving weather until Wednesday, Ma'am Glyza, if ever. Opo, Ma'am May. Opo. Bukas po, medyo mas hindi na po masyadong nakakatakot yung mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng ating bansa. Pero ang tindi nito, di po ba yung bagyong Maymay, tas Luis, tapos Habagat, Opo. Tindi nung effect nito sa ating bansa, medyo kahit nasabihin mong Luzon, malawak pa rin na Ma'am Glyza. Opo, ang magandang bagay lamang po dahil po medyo umangat na po ang level na po ng ating dam dito po sa Angat. From 150 ng mga nakaraang linggo ay nasa 170.47 po ito. Mga 10 meters away from the relative elevation po na ating tinatarget na level ito pong rainy season. Oo, yun lang ang maganda dun sa mga pag-ulan na yun. At least hindi umiwas sa dam, ng Metro Manila. Kahit pa paano nakatulong, masaklap niya kung halimbawa naulan sa iba't ibang bahagi tas sa dam walang napupuntang tubig. Opo, tama po yan, Ma'am. Oo, pero itong maghapon na to magdamag, mararanasan pa rin yung mga bugso talaga ng ulan. Particular dito sa atin sa Metro Manila, Ma'am Opo. So Glyza. far po, yung pinakamalakas na ulan na ini-expect po natin ay halos tapos na yung Saturday and Sunday po. Itong Lunes po, although may mga in-expect pa rin po tayong mga thunderstorm related na ulan, pero hindi na po ito kasing dalas nung Sabado at Linggo. So ibig sabihin, Ma'am Glyza, kahit pagsapit ng bukas, pagdating bukas, possible medyo improving tayo kahit papano. Yes po, makulimlim in general pa rin po yung panahon, pero yung mga pag-ulan po mas lalawak, mas matatagal na po yung break at mas less frequent na po yung pag-ulan. Oo, kahit pa paano baka naman magpapakita na talaga yung mahaba-habang sikat ng araw. Opo. Oo, so tomorrow in-expect natin. Wala namang ibang aali-aligid pa, bukod dun sa bagyo na nasa labas. Anong pangalan ng bagyo? Paylo. Oo, ano po ang senaryo ng Paylo sa labas ng PAR? Ito naman po ay hindi, although magpapairal pa rin po ito ng habagat, pero when it comes to rainfall po, hindi naman malaki ang contribution po nito sa pag-inhasa. Di katulad ng dolphin. Unlike po yung kay dolphin po. At medyo papalayo po dahil hindi na papasok ng PAR. Oo, kasi yung dolphin, grabe yung binigay nun sa tama talaga sa atin. Ulan talaga eh. Opo. And then po, may nabuo sa bagay, di ba, Ma'am Glyza, doon po sa ating panahon kapag mga ganitong papasok na tayo sa bare months, ito na yung medyo sunod-sunod yung nabubuo, na bagyo. Opo, lalo na po ngayong buwan po ng Agosto. At meron din po tayong ina-anticipate dito po sa TC threat potential po natin east of Silangan. Northeast ng Philippines or east of Taiwan. Kung matuloy man po yan, ay gaya po ng nabanggit ko na kanina, expect po na lalakas po ulit ang mga pag-ulan by weekends or early next week. Ano po yung nakikita nyo? Ilang bagyo yung possible na mabuo sa bansa natin by itong August? Although kahit hindi po bagyo, pwedeng low pressure area lamang ay enough po para magpairal po ulit ng habagat dito po sa kanlurang bahagi po ng Luzon. Wala pa naman tayo nakikitang senaryo ng super typhoon, Wala pa naman. Opo, wala pa po so far. Sana wala na the whole year. Papasok na tayo sa bare months, Ma'am Glyza Opo. Magbeber na tayo. September na, ilang araw na lang. Oo, pero yung mukhang sana lang pagpasok ng September wala talagang malalakas talaga na bagyo. Opo. Tapos Bare landfall months po scenario. ito, Ma'am May, yung landfalling at saka malalakas po talaga dahil yun po yung mga time na naglalandfall po talaga yung mga typhoon, super typhoon. Kasi nung may mga pattern kasi tayo in the past, 'di ba, na mayroong mga typhoon pero laging nasa extreme, 'di ba, extreme part dulong hilaga lagi ng ating bansa. 'Di ba? Tama po. Pero ngayon parang may mga ganung scenario na maglandfall, Mga ganito. By bare months po mas posible po. So dapat mas paghandaan natin. Maraming salamat, Ma'am Glyza. Teka lang, isa lang Ma'am Glyza, meron tayong gale warning, Opo, meron pa rin po tayong gale warning, although ina-expect natin by 5 p.m. today magbabawas na po tayo. But dito po sa northern at western sections po ng northern Luzon, specifically
ito pong Batanes, Babuyan at ito pong Pangasinan area as well as yung Central Luzon, Zambales, Bataan, bawal pong pumalaot ngayong araw. Ayun. Okay, maraming salamat, Ma'am Glyza. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Maraming salamat, Ma'am Glyza Escolyar mula po sa DOST Pag-asa. Ingat po tayo ha, yung mga mangingista, wag muna. At delikado, no, ang ating panahon. Ayan. Imagine nyo, mahigit sa kalahating milyon na daw katao ang naapektuhan po nitong mga sama ng panahon na ito. Nagsimula ito sa bagyong Maymay, din nagluwis tayo, tapos ito na yung habagat, no. Sabi yan ng NDRRMC po, nasa yung pinakahuli nila, nakita natin doon sa tala nila, it's about 585,993 individuals na, no. Ibig sabihin 173,503 families po ang kabuuan ng mga apektado na nitong naku talaga naman itong masamang panahon na ating nararanasan. About 33 provinces, then 225 cities and municipalities, no? 9 regions, so lawak nun na affected po nitong ating habagat. So ingat-ingat po tayo. Merong mga nasa evacuation center pa, meron pong mga inilikas mula po sa regions 1, 3 at maging sa Calabar Zone, ganun din po sa Mimaropa. And then merong mga areas po flooded, naitala po ng NDRRMC 635 flooded areas, ano? At iba pa po yung mga incidents po ng landslides, meron pong mga structure na gumuho. Oo, merong mga tinamaan ng kidlat. Ako, yun ang nakakalungkot na parte talaga. O meron pong mga bahay na nasira, na pinsala. May mga facilities tayo, hundreds of them, more than 300 yata yung nasira. At meron pong mga bahay more than 300 din. At merong mga kalsada at tulay ang naapektuhan. Buti na lang masipag si Secretary Vince Dizon na mag-ikot pagka ganito. Naku, kailangan mabilis ang aksyon, lalo na kapag po kalsada pinag-uusapan, di ba yan, mga landslides na nararanasan natin kapag panahon ng tag-ulan. Kasi dun sa pinakahuli, magbigay lang tayo ng update, nasa 15 yung reported na casualty na po dahil dito sa masamang panahon na ating nararanasan at ito pong habagat, yun po yung pinakahuling tala. Merong mga nasawi na, may electrocution, may may na lunod. May mga incident po na yan. At nakatutok din naman tayo dito sa Metro Manila, dyan po sa taas ng tubig or sa galaw ng tubig, dyan po sa Marikina River. Yan, lagi tayo nagbibigay ng updates dyan. Makahingi ulit tayo ng updates kay Edniel Parosa. So, tutok lang po kayo. Tayo po ay magbibigay daan sa mga update natin at siguro mamaya puntahan natin ang Central Luzon. Standby lang po. O, nandiyan na si Grace. Puntahan na muna natin, diretso na tayo sa Central Luzon. Kumusta ang monitoring natin sa Central Luzon dito sa habagat na ito? RH25, Grace Ansano. Gracia. Butit hindi ka nalubog. Grace? Ba't ka natawa dyan? Buti hindi ka nalubog. Yes, alam mo, may talagang itong kapansin-pansin na talagang ramdam na yung climate change. Kakaiba itong nararanasan na natin na mga malalakas itong mga ulan na to. Yung ganitong panahon, although talagang isa na yung mga bagyo-bagyo, pero imagine, hindi naman talaga direktang tumama sa atin. Pero yung ulan na dala nito, yan ang matinding... Gracia, ever since naman talaga ang nagpapabaha sa atin, hindi talaga directly bagyo, habagat talaga, di ba? Kahit ng mga years ago, talagang paghabagat na yung namiminsala, talaga naman, pati Metro Manila ay nalubog. Yes, totoo ka dyan. Alam mo, ang kawawa ngayon, yung mga nagtanim ng mga gulay. Yan ang nalulusaw na May. Kasi tupis na mahigit itong mga pag-uulan. Alam mo, ang mga gulay like yung talong, mga okra, kalabasa,
sili. Yan sila hindi yan ganun ka yung tatag nila sa tubig baha. Ako Kadalasan, di lalo na yung mga maliliit lang na mga kababayan nating may mga backyard ba na taniman, no? Pagka na yun na ang naku po, sayang naman. Totoo ka dyan, pahabdaya lang dito sa Nueva Ecija. Halimbawa, mayroon kang mga 200 square meter na tinataniman, isang parcel lot na tinataniman ng okra, kagaya sa Aliaga, ito, ang baha sa Bungabong, sa Laur, sa Lianera, sila yung mga masisipag magtanim ng mga gulay, Gabaldon, dinaanan sila ng mga baha. Kaya problema nitong mga farmers natin. Ngayon, ang tubig... Ano yung nakikita natin na ginagawa ng mga farmers ngayon, Grace, sa footage mo? Naglalagay ng sandbag? Uy, sandbag nga, ano? Oh, grabe talaga ang tubig. Kung yung mga pinadala ko sa inyo dyan ng mga photos, yung nasa bahagi ako ng Lapas Tarlac, kang maawa ka doon sa mga palayan na nalubog na. Although sabi ng mga farmers na nakausap ko, pag ganyan mga 2 hanggang 2 tangkal pa lang ang taas ng tanim na palay, medyo yung survival niya mataas pa. Pero unlike doon sa mga abot na ng 2 months, yun ang medyo mahirap. Kaya sa ngayon, although kakatanim pa lang naman ng mga farmers natin, almost 1 month pa lang na nakapagpatanim ng palay, majority sa mga farmers. Kaya kumikilos talaga ngayon ay ang NIA para nga mapaalalahanan yung mga farmers na kailangan yung mga irrigation canal tuloy-tuloy ang tapon ng tubig, hindi yung nai-stack lang. Kaya ngayon, umiikot ang mga taga niya sa pagbabantay nga sa mga dams para mula dun sa mga dams at mga mini dams, kailangan kasi yan pinapaalam sa mga farmers yung mga tatamaan yan kung sakaling mag-overflow na. As a matter of fact nga, may like yung sa may Bustos, nagpakawala na sila kahapon. At kahapon din, yung Blue Dam, Doña Medyo Trinidad, may spill na dyan. Sa bahagi rin ng Florida Blanca, sa Pampanga, nag-spill na rin dyan. Yung Congdadong, although yun ay through and through lang ang tubig na nanggagaling sa Pampanga River, talagang maraming tubig na kinakailangang lumabas. Ang malungkot nga dyan, ang sasalo ng lahat na yan ng tubig mula Nueva Ecija, Tarlac, Bulacan, lahat yan doon sa Pampanga. Sila ang kaya maya-maya pupuntahan natin ng Pampanga at makausap natin sila. Imagine mo, pati yung mga simbahan, pinasok ng tubig, baha, grabe. Pinasok na ng tubig. Kanina, galing lang ako sa gawin ng Angeles City at San Fernando. Talagang yung mga simbahan nila, marami ang hindi na napasok nga dahil nga mataas ang tubig. Yung mga pasok sa paaralan, yung mga schools nila, bahana, mataas ang tubig, may hanggang dibdib, hindi na talagang hindi kaya napasukin na. Kaya maluwang pa rin dyan sa Pampanga. Ang ngayon ay mataas ang tubig. Kaya nga, di ba, lahat sinuspindi ang pasok, pati sa opisina, ngayong araw na to. So, si Governor Lilia Pineda ay umiikot. Kanina pang umaga, umiikot siya. Kanina rin, nakita ko rin ang pag-ikot ng NIA Regional Director, si Engineer Chris Manalo, at saka yung mga division managers sa buong Region 3 ikot, maging ang DPWH ikot din sila dahil kailangan tingnan mabuti kung may magagawa pa, kung may mga clogging. Number 1 na nakita natin, May, talagang marami pa rin pasaway sa ating mga kababayan yung basura na nakasalaksak sa mga yung tubig, yung kanal. Makikita mo talagang nasa kamay pa rin natin para maiwasan yung mga ganyan. Ako, nakakalungkot lang. Yun nga. So, doon sa mga area mo sa Central Luzon, ang pinaka-flooded ba ay Pampanga, Grace? Base doon sa monitoring mo. Pampanga. Monitoring ko. Pampanga. I think nung mga nakaraan yata, Bulacan eh. Oo, di ba?
Oo, kasi nga mas malaki yung volume ng ulan na tumama sa kanila. Ngayon naman, itong nararanasan sa Pampanga, although mahina at hindi naman ganun kalakasan ng ulan, bumaba na yung tubig na galing ng Nueva Ecija, galing ng Tarlac, galing ng parte rin ng Bulacan. Kaya sila talaga ang sumalo na. Nandiyan na sa area ng Pampanga yung tubig na galing sa upstream. Oo. Anyway, so yun. Well, pero meron kabantala dyan anong mga lugar o kalsada ang hindi madaanan sa Central Luzon, Grace, para nang sa ganun yung ating mga motorista ay ma-update natin sa mga sandaling ito? Hanggang ngayon hinihintay ko yung i-feedback sa akin ng DPWH na nag-handle ng lahat ng monitoring sa buong Region 3. Ipasa ko sa iyo, mamaya hinihintay ko lang yung ipapadala sa akin ng sa head ng maintenance ng DPWH Region 3. Okay, maraming salamat, Grace. Okay, May. Yan ang ating update dito sa RH25, Grace Vera-Sanzano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Gracia. Maraming salamat, RH25, Grace Sanzano. Ayan, tayo po'y tutok ha. Pampanga, punta tayo ng Pampanga. Saglit lamang po. Oras natin, 32 minuto makalipas po 3:00 ng hapon. Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Kiara, I'm Stephanie Adanza, 48 years old, and I'm working as a Member of Parliament Support Advisor here in Wellington, New Zealand. I'm very happy that a friend recommended MX3 to me. When I opened the box of MX3 and it said, the best decision of your life, wala nang doubt, I get to be part of a product that has a role in the good news, the Great Commission. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful!
Nakakapagton. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafagton. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafagton. Amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan.
Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras natin mga kaibigan, 42 minuto na po makalipas ang alas 3 ng hapon. Ayan, standby lang, daming nag-feedback kung saan yung mga bahang lugar. Puntahan muna natin ang Malacanang. Flash Report. Flash Report! Meron na pong itinalaga bilang bagong Health Secretary sa katauhan ni, alamin natin mula kay RH14, Let Narciso. Go ahead, Let. May itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si PhilHealth President Dr. Edwin Mercado bilang bagong kalihim ng Department of Health. Katatapos lang niyang i-anunsyo ni Palace Press Officer Claire Castro dito sa Malacanang. Papalitan ni Mercado si outgoing DOH Secretary Jose Brix Pujalte. Ayon kay Castro, nagbitiw sa tungkulin si Pujalte for health reasons at pinanggap ito ng Pangulo. Pakinggan natin yung naging anunsyo ni Yusek Castro. Itinalaga ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang kalihim ng Department of Health si Dr. Edwin Mercado na kasalukuyang Acting President and Chief Executive Officer ng PhilHealth. Samantala, papalit naman bilang Acting PhilHealth President si Dr. Beverly Ho, ang Chief Health Officer ng Ayala Health Holdings Incorporated. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Maraming salamat, RH14 Let Narciso. So meron na tayong bagong Department of Health Secretary sa katauhan ni Dr. Edwin Mercado. Ako, daming problema sa DOH. No? Kailangan yung mga serbisyo para sa ating mga kababayan, lalo na sa mga ospital. Anyway, maya pupuntahan po natin yung mga messages kung saan yung mga bahang lugar nagbibigay ng info. May nagtatanong sa isa dito para nakita ko, baha daw ba sa NLEX? Anong feedback natin sa NLEX? Puntahan muna natin ang Maynila sapagkat yun daw pong cleanup operation ay tuloy-tuloy lamang. Alamin natin, may mga flooded areas pa ba sa Maynila? RH19 na Nolasco, hingi tayo na update na. Disney, sa kabutiang palad, mabilis na humupa ang baha dito sa Kalakang, Maynila na sa ating pag-iikot kanina ay umabot hanggang gutter deep karamihan dito sa iba't ibang bahagi ng Maynila. At tuloy-tuloy nga ang cleanup operation ng Manila Department of Environment and Public Services o DEPS sa iba't ibang bahagi ng Kamaynilaan. Kasunod nga yan ng mga gutter deep na baha na naranasan sa Maynila. Doble kayod ang DEPS District 3 Task Force sa mapping operations sa kabaan ng Wanluna, 1919 Cafe, MD Industria, Binon Dominium, Delpan, Camba, Asuncion, sa Divisoria, sa Soler, sa Recto Plaza, Fair, Rizal Avenue, Recto Avenue, Quezon Boulevard, Pika sa Arlegui Street at A. Mendoza at maging sa Tayuman. Nagasaya rin ng declogging at paglilinis ng drainage line, catch basins at
abandoned manhole sa kabaan ng De Los Reyes mula Pinaval patungong P. Paredes hanggang Highway Division 4. Kabilang sa mga nililinis ang mga sangang nagbagsakan at mga basurang naipon na dulot ng pagbaha. Bukod pa dyan, nagsagawa rin ng search and rescue inspection upang matiyak na kumpleto, maayos at gumagana ang lahat ng rescue equipment, communication devices, protective gear at sasakyan sa ilang mga police station. Muling ibinaba sa yellow rainfall warning category ang Metro Manila, kabilang dito ang lungsod ng Maynila. Dahil dito asahan ang malakas hanggang napakalakas na mga pag-ulan sa lungsod na maaaring magtagal sa loob ng 3 oras. Pero Miss May, sa mga oras na ito, maganda ang panahon. Bagamat makulimlim ay wala tayong namomonitor na mga pag-ulan dito sa Kalakhang, Maynila. Yan lang ang kagandahan, Tina, no, kapag ang punong lungsod ang pinuno ay masipag, ano? Dahil, oo, kasi alam mo naman yung Metro Manila, sabi nga nila, ano ba yun? Konting ulan lang yan, Alam mong ramdam mo na kagad dun sa gilid-gilid, baha na, di ba? Oo, yung mahalaga lang, yan, yung tuloy-tuloy na mga pamamaraan ba? Para nang sa ganun, maibsan yung baha, di ba? Napakahalaga nun, So dapat talagang tuloy-tuloy lang. Yung agarang aksyon at pagtugon dito sa mga gaya nitong mga sakuna napakahalaga, pati yung pagiging hands-on, yung pag-iikot-ikot ng mga otoridad, hindi lamang ni Manila Mayor Isko Moreno kundi ng mga opisyal ng iba't ibang mga kaugnay na ahensya ng gobyerno dito sa Maynila. Napakahalaga yan para mabilis na humupa itong tubig baha na naranasan nga kaninang mula madaling araw hanggang bago magtanghali, may mga ilan pang mga gutter deep na baha, pero ngayon sa ating pag-iikot ay wala na humupa na yung mga tubig baha dito sa Maynila. Maraming salamat, Tina. Maraming salamat. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Tina Nolasco. Ayan, sabi ng mga team leader natin Sabi ko po, kumusta yung mga areas, yung mga team leader natin ng Operation Tulong. Ayan, sabi nila, may mga lubog pa rin sa baha. Ito talagang binaha sa Cavite, di ba? Yung Bacoor ay grabe dyan. Imus, ano? At sabi naman nung ilan po sa ating mga kababayan, yung nagpapatanong kanina, kumusta ba ang pakimonitor mga Iza? May nagtatanong tayong mga listener, lalo na si Ma'am Alma Trinidad, passable daw ba ang NLEX? Ayan. Abay, ating mga Operation Tulong, mga nakatuto ka. Ernie Cadelino, kumusta kayo dyan sa Batangas? Ha? Ayan, nakikinig si Randy Santisas. Wow. O si Willie Relador, batiin daw natin. Ha? Diyan sa sa Gapan City. Buti nasa Gapan na to si Willie. Ka-Arman Castañeda. Aba, nandiyan pala si Ka-Arman Para di ko naramdaman itong mga nakaraan. Ka-Arman from Makati. O, kumusta ang Makati sa area ninyo? Ka-Jerry Sumagaysay. Ayan. At mga nakamonitor sa atin. Michelle Roque, magandang hapon dyan sa Gomez, P. Gomez, Caloocan City, Barangay 9 daw siya. Ayan, kumusta ang Caloocan? Diba? Ayan, kay Sir Anthony Abrenica, magandang hapon din po. At try natin, hingi tayo ng update sa sa NLEX. Ay, tama-tama, nandiyan si Edwin. Alamin natin. Puntahan muna natin si RH27, si Noche Kakas. At nasan pa si Noche ngayon? Noche? Miss May, bago ako mag-report tungkol sa Las Piñas, katabi ko ngayon si Barangay Chairman Mario Jimenez ng Barangay Don Bosco, Parañaque City. Alamin na rin natin, Miss May, sa kamakailan ay binaha din yung ilang bahagi itong Barangay Don Bosco dito sa Parañaque. Barangay Chairman, good afternoon, si Miss May Binauhan ng Operation Tulong. Kumusta po yung lugar po ninyo nung baha? Ay, unang-una, binabati ko po ng magandang hapon si Miss May. Magandang hapon. Magandang hapon po. Opo, talaga pong lahat halos nakakaranas ng pagbaha dahil malakas po at malaki ang volume ng tubig, ulan, at mahaba ang oras ng pagbuhos. Pero nevertheless, pagkatapos po ng ulan na tumitigil, in 30 minutes po nawawala ang tubig namin Opo, talagang ang volume lang. Opo. Pag sinasabi niyo po nawawala kaagad ang tubig, ibig sabihin nagsusubside, walang problema yung inyong mga waterways, yung mga estero. Opo.
Kasi ako po, personally, nag-create po ako ng tinatawag kong Estero Ranger. Every Naku, Saturday, mabuti yan. Bumababa po yan sa creek, Meron silang mga garbage trap, tapos meron pong mga pick-up points na lahat na nakukuha ng basura, nire-recycle naman namin yung iba, at yung iba tinatapon. Every Saturday po yan. So, whether may bagyo, wala, summer, tuloy-tuloy po kami dyan. So, ibig sabihin, ang laking tulong po pagka ganyan, Kap. No, na malinis malinis mula sa maraming basura yung mga drainage. Yes, opo. Saka yan po ang panawagan ni Mayor sa Liga ng mga Barangay Captain ng Parañaque. Hindi po pwedeng kanya-kanya Dapat po meron kaming connectivity sa isa't isa, Kasi yung tubig ko sasaloy ng Barangay Moonwalk. Ang Moonwalk, babato yan sa Santo Niño. Pupunta ng Dunggalo. Kaya kinakailangan po nakasynchronize kami. Dapat po lahat ng dadaanan Pero Kap, nitong mga nakalipas na araw, parang di ba, nag-flooded areas talaga din ng Parañaque. Itong opo. Grabe din yung buhos ng ulan. Ang low-lying area natin, District 1. Opo, sa dami ng tubig na bumuhos sa Parañaque, itong District 2, bababa po lahat ang tubig dyan sa First District. More in particular, doon sa SM Sukat. Yan po lowest point namin Papunta po yung Parañaque River going the mouth of Manila Bay. Kaya pag nagkataon po na nag-high tide, salubungan po ang tubig. Yun po nagiging cause, So, kami po naman ay nanawagan na rin, through DPWH, MMDA, pinag-aaralan na po nila kung ano ang maganda pamamaraan kung paano natin maiigsa ng ganun suliranin. Siguro floodgate. Pag high tide, sarado. Pag low tide, bubuksan, buhos ang tubig papuntang Manila Bay. Para kahit paano po, nababawas-bawasan natin ang volume ng tubig. So ngayon, wala na mga flooded areas sa inyong barangay? Wala na po. Opo. Okay. Ang evacuate namin, overnight lang Overnight. Mabuti po, mabuti. Mabuti ngayon. Maraming salamat, Kap. Thank you po. Salamat din. Maraming salamat si Barangay Chairman Mario Jimenez ng Barangay Don Bosco. Samantalang may dumating na rin yung kanina yung flood mitigating pump ng lungsod ng Las Piñas. Ito yung hiling o tugon ng DPWH sa kahilingan ni Mayor April Aguilar at si Congressman Mark Anthony Santos ng Las Piñas City. RH27, Chikakas BCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, RH27 Noche Kakas. Ayan, iwan muna natin ang Las Piñas, Parañaque. Pupunta tayo ng Malabon. Standby lang, RH23 Edwin Duque. Oras po natin, meron na lamang tayong 6 na minuto, 4:00 na po ng hapon. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon.
The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH special coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas Lilingkod sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, meron na lamang tayong 4 na minuto. Alas 4 na ng hapon, ang bilis ng oras. Sabi ni Atoy Bansil ba to? Ayan. From Pasay. Ayan. At si Miss Vivian Belen. Ayan, Mandigma Belen. Ayan, magandang hapon. Maganda na daw ang panahon dyan sa... Nagpakita na daw ang haring araw dyan sa Sariaya, Quezon. Ay, mabuti naman. Ayan, standby lang nga doon sa mga nagtatanong sa NLEX, Ma'am Alma. Saglit lang. Pinapatawagan natin ang NLEX eh. Gustahin din natin. Anyway, may pupuntahan natin. Wala pa ba tayong update sa sa Pampanga? Kasi meron daw mga lumang simbahan ng nilubog sa baha. Dahil po sa habagat, lalong-lalo na po daw yung kilalang underground church diyan sa Bacolor. Naku. And of course, yung Archdiocesan Shrine ng Our Lady of Lourdes. Ayan, lubog din sa baha ang mga bayan ng Macabebe at abot ng yung tubig diyan sa San Guillermo Village, Tinejero, Bacolor, Pampanga. Hingi tayo ng update na nga si Engineer Joshua Mangalus, yung PDRRMO ng Pampanga. Anyway, punta muna tayo sa muna tayo? Malabon. Nasa operation si Sir Joshua daw. Alamin natin yung preemptive evacuation ay ipinatupad na po sa Malabon kasabay po nung inaasahan na baka pagtaas ng tubig sa Tulyahan River. May high tide ba? RH23, Edwin Duque, kayong Edwin. May makulimlim at wala naman ang malakas itong ilang bahagi ng Malabon at Valenzuela sa mga oras na ito, May. Upang matiyak ng Malabon NGOs na ligtas ang residente na nakatira sa pag-isin ng Tulyahan River at mga mababang lugar sa Malabon. Agad na ipinatupad ngayon ni Mayor Jenny Sandoval ang preventive evacuation. Ngayong hapon, ito'y sa tulong na rin ng mga tauhan ng MDRMO, Government Protection, PNP, katulong na rito ang mga tauhan ng mga barangay. Una nang nanawagan si Dr. Alexander Rosete, ang City Administration sa mga residente na wala pa kahapon ay lisanin na kanilang mga tahanang May at magtungo na doon sa mga nakatalagang evacuation center upang matiyak na ligtas ang kanilang buhay. As of 1 p.m. ngayong hapon, base sa tala ng MDRMO, may 29 families o katupas ng 119 individual na nasa Pinajeros Elementary School. Meron ding 19 family katupas ng 71 individual sa Panghulo Elementary School. 10 pamilya naman at 48 individual sa Maysilo Elementary School. At ang ilan naman ay nagsipagawi, lalo na yung unang nag-evacuate kapon sa Barangay Potrero, Malabon. Iniyak naman ang alkalde na gumagana ang 40 pumping station sa iba't ibang lugar dito sa lungsod para makatulong sa pagpapabilis na pagsipsip ng tubig sa mga mababang lugar patungo naman sa Tulyahan River at ilang mga creek. Dinakilos na rin ang Senro, Disaster at City Engineering Department na linisin ang mga baradong kanal at mga basura na bilang mga nabaling sanga ng kahoy dahil sa lakas ng hangin para hindi na ito maging abala pa sa daanan at daluyan ng tubig. Isa ang Potrero, Lungos, Pinajeros, Malabon at Balit ang mababang lugar na pinapatukan sa mga ahensya ng gobyerno na kailangan agad i-rescue kung tataas ang tubig baha. Inayak nito na tutulungan ng mga nasa evacuation center tulad ng pagkain, malinis na tubig, maayos na matulugan, kabilang na yung mga panatili ng mga health workers sa mga evacuation center. Sa oras ito, Miss May, nasa barangay Bayan-Bayanan si Mayor Jenny Sandoval May at personal na nag-abot ng tulong doon sa mga nasunugan kinabi. At may may high tide ba, Edwin? High tide ba? May high tide may kanina, pero ngayon mukhang bumaba ng kunti dahil kanina may mga bagong lugar. Pero maulan pa sa Malabon ngayon kaya siguro nakakapag-ikot si Mayor Jenny.
ngayong oras may umuulan sa bahagi ng Pangulo, Tambalin, sa may bahagi ng border ng May update ka ba, Kuyang Edwin? Kasi kanina lang po nakamonitor ka sa NLEX. May update ka ba sa NLEX? Daming nagtatanong kumusta. Passable ba ang ilang part ng NLEX? Doon sa pag-ikot namin dito sa may bahagi ng Balintawak mismo, yung galing ng NLEX, makakagana naman yung mga sasakyan. Pero kahapon kasi, yung lakas na buhos ng ulan ay binaha yung northbound sa kung yung magkabalik doon sa may bahagi ng may kawayan at yung ano ito katabing lugar nito. Okay. Dahil dyan ay medyo mababa na no? Pero yung southbound, papuntang Pampanga ay nadadaanan na ba. Pero mamaya, tignan pa rin natin. Sige nga, daming humihingi ng update. Magbigay tayo, Oo, ingat. May information sa ating mga kababayan. Rich 23, ang itong kinagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa... Maraming salamat, Kuyang Edwin Duque. Ayan, Ma'am Alma. As of 3:15 ngayon, Balintawak Toll Plaza, anong meaning ng light? Traffic ito? Pero yung flooded areas, meron ba? Mindanao Toll Plaza, light traffic ngayon. Ganun din ang May Kawayan southbound, Bocaue Toll Plaza, San Fernando northbound, San Fernando southbound. So, light traffic and no reported water build up. Ayun, so wala daw. Ma'am Alma, all other areas of NLEX, SCTEX, NLEX connector including toll plazas and interchanges. Okay, salamat. Still, Joanne, passable ba ang regalado to Commonwealth? Ayan, may nagtatanong din. Sige po. Sa mga susunod po. Mga kaibigan, susunod na po Mayor Lacaideo Macalma at Mr. Petro Corpus sa programang DZRH Break Time. Pansamantala, muli ako po si May Binauhan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This time check is brought. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula.